Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1161. Binaril ni Ace ang kanyang mahina na manugang. Kumuha siya ng isang pangkat ng mga matatanda at makapangyarihang mga mandirigma at sumugod para sa lugar na ito. Lahat sila ay napakabilis, na parang sila ay mga anino na karera sa kadiliman. Hintayin mo ako. Ang mataba, na mahina, ay mabilis na naiwan. Napapagod na siya kaya pinapanatili niya ang huffing at puffing, hindi mapigilan ang bilis ng mga mandirigma. Tatay, sa palagay ko ay dapat na siya ay umalis. Hindi ko dapat sinabi sa kanila na ako ay anak na babae ng pamilyang Mac ngayon. Ngayon alam nila, dapat na sila ay umalis. Panipi. Kasabay nito, nagsalita si Autumn sa kanyang ama. Tumigas ang ekspresyon ni Ace. Hindi niya sinabi ang isang solong salita, galit na kumukulo sa kanyang mga ugat. Ay, nandito pa rin sila. Nandoon sila, tatay. Kumakain sila ng barbecue. Panipi. Gayunpaman, lumiwanag ang mga mata ni Autumn sa lalong madaling panahon matapos niyang mapansin ang tatlong tao na kumakain sa barbecue stall. Bakit nandoon si Kayla? Kaibigan ba niya? Panipi. Pinaikit ni Ace ang kanyang mga kamao habang napansin niya ang eksena mula sa malayo. Hindi sa palagay ko kilala sila ni Kayla. Pinayuhan pa niya ang dalawa na ibenta ang mga damit sa akin kanina. Siguro tinatrito nila siya sa isang pagkain dahil sa palagay nila maganda siya. Kung iyon ang kaso, hindi sinasadya na tinulungan ako ni Kayla sa pamamagitan ng pag-stall sa kanila. Panipi. Ang mga mata ng Taglagas ay lumiwanag. Siguro gusto ni Kayla na tulungan ako dahil nakita niya na marami sa aming mga kalalakihan ang namatay. Malapit na kami, pagkatapos ng lahat. Oo, posible. Panipi. Hindi mahalaga kung ano, ang mag-asawa ay hindi na makatakas ngayon na nakita na natin sila. Nagbigay ng nakangiting-ngiti si Ace. Mabilis na huminto ang grupo sa malapit. Tapos ka na, kita. Mabilis silang dumating. Ang dalawa sa iyo ay patay na karne. Panipi. Naramdaman ni Kayla ang isang nakakatakot na aura sa likuran niya. Tumingin siya sa kanyang balikat, pagkatapos ay maglagay ng isang mapait na ngiti kay Jackie. Hey! Hindi na kailangang magalit. Panipi. Nag-shock si Jackie at tumayo. Ikaw at si Kayla ay maaaring magpatuloy sa pagkain, mahal. Babalik ako ng mabilis. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, dumiretso siya patungo sa puwersa ng pamilya Mac. Hoy, huwag mong sabihin sa akin na ang iyong asawa ay nasa katayuan ng tunay na Diyos. Siya ay masyadong tiwala dito, na sinasabi na babalik siya sa lalong madaling panahon. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay nasa advanced na yugto, o ang rurok na. Panipi. Sa wakas ay napagtanto ni Kayla. Sumimangot siya at bumulong kay Selena. Selena ng pangalan ko. Siya si Jackie, mula sa puting pamilya. At huwag mag-alala tungkol sa kanyang lakas. Ang pamilyang Mac ay wala sa harap niya. Panipi. Nagbigay si Selena ng isang matiyak na ngiti at kinuha ang isang skewer ng manok na kumagat dito. Hanggat si Jackie ay nasa tabi niya, mayroon siyang pakiramdam ng seguridad na kumot sa kanya. Seryoso. Galing siya sa puting pamilya. Hindi nakakagulat na hindi siya natatakot. Kaya siya ay isang manlalaban mula sa puting pamilya. Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Kayla. Mabilis niyang napagtanto na ang pamilyang Mac ay tumakbo sa ilang malubhang problema ngayon. Gayunpaman, hindi niya ito masisisi sa hindi sinasadyang pagpili ng isang away na hindi nila maaaring manalo. Ang puting pamilya ay madalas na dumalaw sa bayan sa ilalim ng bundok, ngunit ang pamilyang Mac ay mayroon ng isa sa kanilang sarili bilang isang helmsman sa puting pamilya. Bukod sa, ang pamilyang Mac ay matagal nang narito, at alam nila ang mga tao na hindi nila dapat pukawin sa puting pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila gaanong matakot dahil alam na nila kung sino ang hindi maaaring masaktan. Gayunpaman, kailangan lang nilang tumakbo kina Jackie at Selena, hindi alam na ang dating ay mula sa puting pamilya. Hindi sila nasisiyahan sa oras na ito. Kabanata 1162. Taglagas, di ba? Hey! Hindi ko naisip na magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Hindi ko rin natapos ang aking pagkain. Panipi. Si Jackie ay lumakad ng marahas papunta sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na narito ka upang pasalamatan ako sa pag-iwas sa iyong buhay. Aniya, ngumisi. Ha! Kung iyon ang kaso, hindi na kailangan ng iyong pasasalamat. Dinala mo pa ang maraming tao dito upang pasalamatan ako. Napahiya mo ako. Panipi. Marami sa mga tao na nag-aalala pa rin tungkol kay Jackie ay hindi makakatulong ngunit mabulok sa kanyang mga salita. Mayroon pa rin siyang espiritu upang mapanatili ang pagbibiro kahit na sa sandaling ito. Hey!
Tinadtad mo ang braso ng aking anak na babae, at sinasabi mo sa akin na dapat kong pasalamatan ka, Pump. Sa palagay mo ba bobo ako? Panipi. Nag-choke si Ace at binaril ang isang mabisyo na sulyap kay Jackie. Ang kanyang mga mata ay nagiging dugo, at mukhang nakakatakot siya. Ang aura ng isang demigod status fighter ay nakapaloob sa kanya. Master, hayaan mo akong papatayin ang punk na ito. F***sake, kumakain pa siya ng barbecue dito. Wala siyang respeto sa pamilyang Mac. Panipi. Ang isang matandang lalaki na isang ikawalong grade grandmaster ay lumakad ng ilang mga hakbang pasulong, na nagsasalita sa isang mabisyo na tono. Nagbigay si Ace ng isang walang humpay na ngiti. Salamat sa kabutihan na kumakain pa rin siya ng barbecue dito. Saan natin siya mahahanap kung siya ay mag-alis? Panipi. Pangalawang nakatatanda, huwag patayin ang punk na ito mula sa bat, paalala sa kanya ni Autumn. Gusto kong makita siyang pahirapan. Gupitin ang mga piraso at piraso ng kanyang laman at pinapakain ito sa mga aso. Kung hindi, hindi ako nasiyahan. Panipi. Dito, tiningnan ni Autumn si Selena. Oh, tama. At hindi natin mapapalabas ang kanyang asawa, aniya. Nais kong gawin ang relo na ito ng punk habang ang kanyang asawa ay naman-handled. Gagawin ko siyang maunawaan ang presyo na dapat niyang bayaran para sa aking braso. Panipi. Oh my. Karaniwan, makakalimutan lamang ng mga tao ang mga aralin na natutunan nila sa sandaling hamupa ang sakit. Ang iyong sakit ay hindi pa hamupa, ngunit nakalimutan mo ang iyong aralin. Hindi ka ba nasa tuhod, humihiling para sa iyong buhay bago ito? Bakit ka mabangis ngayon? Panipi. Ngumiti lang si Jackie nang marinig niya iyon. Mamatay ka, ikaw brat. Gaano ka manggahas na mapangapi ang pamilyang Mac? Panipi. Nakita ng pangalawang nakatatanda na si Jackie ay nang-ahas pa ring kumilos ng labis, at sa gayon ay gumawa siya ng maraming mga hakbang at nagmamadali patungo kay Jackie. Ang mga hakbang ng matanda ay magaan pa, at ang kanyang kamao ay mas mabilis na ang hangin. Habang itinapon niya ang suntok kay Jackie, isang aura ng isang ulo ng tigre ang lumitaw mismo sa harap ng kanyang kamao, na parang isang bukas na John na handa ng lunukan si Jackie. Ang mga manunood sa paligid nila ay natakot sa paningin ng pag-atake na sila ay natitisid ng ilang mga hakbang pabalik. Madali na sinaksak ni Jackie ang pag-atake. Pagkatapos ay isinakay niya ang kanyang paa patungo sa tiyan ng kalaban. Isang mapurol na Todd ang umalangaw-ngaw. Ang matandang lalaki ay lumipad paatras at bumagsak sa lupa. Siya spat isang bibig ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging puti. Walang paraan. Ang pangalawang nakatatanda ay walang tugma para sa kanya. Panipi. Ang lahat ng mga mukha ng mga matatanda ay sumabog nang makita nila ito. Nakita nila ang lakas, bilis, at katumpakan sa pag-atake ng pangalawang nakatatanda kanina. Alam nila na hindi madaling yumigtad ang isang pag-atake na ganyan. Ngunit si Jackie ay dodged ito ng madali, at kahit na sinaktan niya ang pangalawang nakatatanda na may isang pag-atake. Ang pangalawang nakatatanda ay nakahiga sa lupa. Siya ay nagpupumilit na tumayo, ngunit malinaw na ito ay labis para sa kanyang katawan na hawakan, at nabigo siyang gawin ito. Hindi ako naniniwala na. Halika. Panipi. Sinaksak ni Ace ang kanyang palad nang makita niya ito, at isang taybak ang lumitaw sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Sinampal niya ang talon niya kay Jackie. Bigla, ang isang nakakatakot na talon ng hangin ay bumagsak patungo kay Jackie sa isang hindi maisip na bilis. Habang inilalabas niya ang kanyang talon, inilabas din ni Jackie ang kanyang. Inilipat niya ang kanyang talon patungo sa kanyang kalaban. Ang isa pang talon ng hangin ay nagmamadali upang matugunan ang isa pa, na nakabangga sa kalagitnaan ng hangin. Kabanata 1163. Bigla, isang mabangis na pagsabog ang sumabog. Nawasak ang airblade ni Ace habang mabilis itong nalampasan ito ng airblade ni Jackie. Nawala ang nakakatakot na talon ng hangin, at nawala din ang momentum ng airblade ni Jackie. Pinukpok nito ang natitirang lakas nito sa katawan ni Ace. Agad na naglabas ng dugo si Ace. Lumipad siya pabalik, at isang mahabang imprint ang makikita sa kanyang dibdib. Master, marami sa mga mandirigma ng pamilya ng Mac ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay napaputi sa paningin. Ang kanilang Panginoon ay nasa simula ng yugto ng katayuan ng Diyos ng Demi, subalit hindi pa rin siya tugma kay Jackie. Itinapon ni Jackie ang maraming mga blades ng hangin. Marami sa mga matatanda na mga lola ay agad na napatay. Tumakbo. Ang natitira sa kanila, na hindi masyadong malakas na mga mandirigma, mabilis na tumalikod upang tumakbo pagkatapos masuri ang sitwasyon. Ang mataba, na sa wakas ay nahuli, nadama ang ginhawa nang makita niya ito. Agad siyang pinaghalo sa karamihan ng pamilya ng Mac at nakatakas. Ang pinakamalakas na mandirigma ng pamilyang Mac ay patay na ngayon, at ang kanilang pamilya ay halos nawala. Si Ace ay namamahala upang tumayo, isa pang bibig ng dugo na nadribbled mula sa kanyang bibig.
Sinaksak niya ang kanyang taybak sa lupa upang panatilihin ang kanyang sarili at hinaplos ang kanyang mga ngipin, tinitigan si Jackie. Sino ka? Ikaw brat? Paano ka magiging napakalakas? Panipi. Hey! Sino ako? Bakit ko sasabihin sa iyo? Tretuhin mo lang ako bilang isang friendly passerby. Sa anumang rate, hindi ka maaaring lumibot sa akin. Panipi. Nag-shock si Jackie at binigyan ng malamig ang ibang lalaki. Hindi mo ako binigyan ng pagpipilian. Masyado kang mabangis ngayon. Ngayon ay ang araw na mamatay ka at ang iyong anak na babae. Mas mainam na pumatay kaysa payagan kang mabuhay at magpatuloy na mapang-api ang iba pa rito. Marami sa mga bayan folk ang napupuot sa iyo na nagsasabing nakakuha ka ng publiko sa mahabang panahon. Ito ay lamang na pinili nila na huwag ipahayag ang kanilang galit. Panipi. Tama iyon. Patayin mo siya, patayin mo siya. Huwag mo na silang pinahihirapan sa amin. Panipi. Marami sa mga bystander ang sumigaw mula sa mga gilid. Maliwanag na ang pamilyang Mac ay nakakasakit sa maraming tao. Sino ang nangahas na patayin ang aking kapatid? May gusto ba siyang kamatayan? Panipi. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang umusbong mula sa malapit. Isang tao na lumusot, galit sa kanyang tingin. Tapos na kami. Narito si Gaius. Panipi. Maraming tao ang natakot sa kanilang mga wits nang marinig nila ang tinig na ito. Ang tao ay may isang kakilakilabot na aura. Sumugod siya at tumulong upang suportahan ang kanyang kuya. Okay ka lang, kapatid? Tanong niya, nag-aalala. Ang aking mga pinsala ay seryoso, ngunit hindi bababa sa narito ka. Hindi pa ako patay. Panipi. Si Ace ay nagpalaki ng isang panloob na buntong hininga ng kaluwagan kasama si Gaius dito. Gamit nito, ang punk na iyon ay ginawa para sa. Pagkatapos ng lahat, si Gaius ang helmsman sa puting pamilya. Ang brat na iyon ay naghukay ng kanyang sariling libingan. Kaya paano kung nais kong patayin siya? Ikaw si Gaius, di ba? Manggahas ka na ako pigilan. Panipi. Nagsalita si Jackie sa isang nagyelo na tono na nakasisilaw kay Gaius. Nabigla si Gaius nang sa wakas ay nakilala niya ang lalaki sa harap niya. Humakbang siya at lumuhad sa harap ni Jackie. Batang Master Jackie. Kabanata 1164. Batang Master Jackie White. Natigilan si Ace Mac nang marinig niya kung paano lumuhad si Gaius Mac at hinarap si Jackie bilang isang batang master. Maaari bang sabihin na ang taong ito ay isang batang master mula sa puting pangunahing pamilya? Kung hindi, bakit lumuhad si Gaius sa harap niya? Isang batang master mula sa puting pamilya. Si Kael'lite ay huminga ng malalim at ang barbecue skewer sa kanyang kamay ay halos nahulog sa lupa. Sa wakas natanto niya kung bakit hindi natatakot si Jackie sa ibang partido. Ang batang ito ay hindi lamang nagkaroon ng mahusay na pakikipaglaban sa katapangan ngunit mayroon din siyang isang malakas na posisyon. Batang Master Jackie, paano nasaktan ka ng aking pangalawang kapatid? Patawarin mo sila. Naging mapatla ang mukha ni Gaius. Dati ay ipapaalam niya sa kanyang kapatid ang mga tao mula sa puting pamilya na hindi nila maaaring masaktan dahil alam niya na ang kanyang kapatid ay masisira ang kanyang pamangkin habang pinapanatili niya ang pambubuli sa mga tao sa bayan. Personal niyang pinayuhan si Ace at ang iba pa. Hiniling niya kay Ace na kontrolin ang kanyang anak na babae o may malubhang mangyayari sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, palaging sinabi ni Ace na gagawin niya ngunit sundin pa rin ang kanyang anak na babae ng lihim at sinira siya. Palaging naisip ni Gaius na wala sa mga makapangyarihang tao sa bayan ang mas malakas kaysa sa pamilyang Mac. Bukod doon, walang malaking mangyayari tulad ng alam ni Ace tungkol sa lahat ng mga masters at batang masters mula sa puting pamilya na hindi niya maaaring masaktan. Siya ay naging abala kamakailan sa pagbabalik ni Jackie. Orihinal na nais niyang bumaba sa mga bundok ngayong gabi upang ipaalam sa Ace tungkol sa lahat ng nangyari sa pagbabalik ni na Jackie at Selena. Hiniling din niya sa isang tao na gumuhit ng mga larawan ng lahat upang maalala ng kanyang pamilya na hindi nila maaaring masaktan ang mga taong ito. Sa kasamaang palad, medyo huli na siya. Natuklasan niya na may nangyari nang umuwi siya kaya agad siyang sumugod. Wala siyang ideya na ang taong nasaktan nila ay si Jackie. Sinabi ko na kailangan kong patayin ang pares ng ama at anak na babae ngayon. Si Jackie ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang anak na babae ay nararapat na mamatay habang hiniling niya sa aking asawa na mag-strip sa publiko. Gayunpaman, pinili ko pa ring hayaan siyang mabuhay at putulin lamang ang isa sa kanyang mga kamay. Sino ang nakakaalam na ang kanyang ama at ang iba pa ay maglakas loob na lumapit sa atin? Sa palagay mo hahayaan ko pa rin sila? Panipi. Tumahimik si Jackie bago magpatuloy na magsalita. Hindi ako ang hindi nagbigay sa kanila ng isang pagkakataon na gawin ito. Naibigay ko na sa kanila ang isang pagkakataon ngunit hindi mo ako masisisi kung hindi nila ito minamahal. Panipi.
Batang Master Jackie, alam namin ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo kami. Parehong Ace at Otemmak ay lumuhad sa sahig habang patuloy silang humingi ng kapatawaran. Sa wakas ay natanto nila kung anong uri ng isang tao na kanilang nasaktan. Gaius, sabihin mo sa akin, sa palagay mo nararapat silang mamatay. Tumingin si Jackie kay Gaius at patuloy na nagsasalita. Bilang helmsman, dapat na may papel ka sa pagsuporta sa kanila na magkamali tulad nito, di ba? Sinimulan ni Gaius ang pagpapawis ng malalim nang marinig niya ito. Hindi, Batang Master Jackie. Ako ay abala sa buong araw sa puting pamilya at bihira akong bumalik. Hindi ko sila pinoprotektahan. Panipi. Natatakot talaga si Gaius. Si Jackie ay hindi lamang sa mas mataas na posisyon kaysa sa kanya, mayroon siyang mas mataas na pakikipaglaban at kapangyarihan kumpara kay Gaius. Siya ay ganap na nasakop ng mga talento ni Jackie noong nakaraang martial art kompetisyon at lihim siyang nagagalit na si Jackie ay isang master. Sa ngayon, siya ay magiging hindi mapakali kung sinisi ni Jackie ang bagay na ito sa kanya at pinatay siya dahil sa kanyang pagkakasangkot. Pagkatapos ng lahat, kahit na palaging sinamantala ni Ace ang kanyang posisyon upang kumilos ng malakas, hindi pa sila tinulungan ni Gaius na gumawa ng anumang mali. Nagagalit siya ng galit habang siya ay nababahala nang marinig niya na ang kanyang pamangkin ay halos pinatay at ang kanyang kapatid ay halos namatay. Sino ang nakakaalam na ang Taglagas ay talagang nagpakamatay at talagang nangahas na tanungin ang asawa ni Jackie na mag-strip sa mga kalye? Kabanata 1165. Talaga. Malamig na ngumiti si Jackie at tiningnan ang mga tao sa paligid niya bago magsalita. Si Helmsman Macba ay direktang gumawa ng aksyon sa mga normal na araw at gumawa ng anumang nakakasakit sa lahat. Kung may ang mga ganitong pagkilos, mangyaring sabihin sa akin upang patayin ko siya at linisin ang pangalan ng aking pamilya. Panipi. Napakahusay ng mga salita ni Jackie at tumayo siya doon tulad ng isang makajos na rebulto. Natakot si Gaius na patuloy na tumulo ang pawis sa kanyang noo. Bagaman nadama niya na hindi siya gumawa ng anumang masama, labis siyang natatakot na ang isang tao ay darating at gumawa ng mga bagay upang mapapatay siya. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na siya ay ang helmsman ng White Family ay naging sanhi ng maraming tao na naiinggit, mainggitin, at mapupuot sa kanya. Hindi pa siya nakagawa ng anumang masama sa lahat ng ito habang. Sa sandaling ito, naisip ni Kayla tungkol dito at tumayo. Bihirang bumaba si Gaius mula sa bundok at lagi siyang abala sa pagsasanay. Dapat siyang mag-isip tungkol sa na-promote sa posisyon ng Patronum. Sa makatuwid, ang kanyang asawa ay palaging nagrereklamo tungkol dito. Palagi niyang sinasabi na nasa bundok siya at bihirang bumaba upang samahan sila. Panipi. Oo, tila iyon ang kaso. Palaging nagrereklamo ang asawa niya. Tumango rin ang isang babae. Lihim na nakakarelax si Gaius nang marinig niya ito. Tumingin siya sa karamihan at sinabi, "Maraming salamat sa lahat tulad ng lahat ng nagsasalita ng mga makatarungang salita." Sige. Tumango si Jackie at direktang itinapon ang kanyang taybak kay Gaius. Gaius, kung sa tingin mo ay wala kang mali at nagkasala ka ng wala, tiyak na alam mo kung ano ang gagawin bilang isang puti ngayon na nais na patayin ako ni Ace. Nais pa ng kanyang anak na babae na ipahiya ang aking asawa. Panipi. Nilamon ni Gaius ang kanyang laway at tumayo gamit ang taybak sa kanyang kamay. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng Batang Master, hinihiling mo sa akin na ilagay ang katwiran sa harap ng pamilya. Naglakad si Gaius patungo sa Ace at Taglagas matapos niyang magsalita gamit ang taybak sa kanyang kamay. Uncle, ikaw? Takot na natakot si Otem na nanginginig ang kanyang tinig. Tumingin si Gaius sa kanilang dalawa at sinabing, "Kapatid, pamangkin, hinimok ko kayo ng maraming beses na kumilos ng mababangking ngunit hindi ka pa nakinig sa akin. Ngayon, masisisi mo lamang ang iyong sarili sa pagkuha ng gayong problema." Panipi. Inatake sila ni Gaius ng diretso sa taybak. Parehong Ace at Otem ay agad na sumuko sa mga pagbawa sa kanilang leeg habang bumagsak sila sa lupa na may takot sa kanilang mga mata. Naglakad si Gaius patungo kay Jackie at ibinalik ang taybak. Ang Batang Master Jackie, ang iba pang mga kamag-anak sa kanilang pamilya ay mahina at hindi pa nagawa ang anumang mali. Hinihiling ko sa iyo na pakawalan sila. Panipi. Kinuha ni Jackie ang taybak at ngumiti. Huwag kang mag-alala, pinapatay ko lamang ang mga karapat dapat na kamatayan at hindi na kailangang makapinsala sa mga inosente. Hindi ako makakasama sa iba pang mga manggagawa at kamag-anak. Kumuha ng isang tao upang ilibing sila. Panipi. Salamat, young master. Gaius gestured gamit ang kanyang mga kamay at hindi nagtagal upang makuha ang mga tao mula sa pamilyang Mac upang malinis nila ang mga katawan. Hindi ko naisip na ikaw ang Batang Master ng puting pamilya. Iba-iba ang pagtingin ni Kayla kay Jackie habang papalapit sa kanya si Jackie. Malakas ka talaga upang mapupuksa ang pambobuli sa bayang ito.
Ngumiti si Jackie. Gusto mo bang pumunta sa puting pamilya? Maaari kitang dalhin sa puting pamilya at maaari kang sumali sa amin kung nais mo. Panipi. Kabanata 1166. Sumali sa puting pamilya. Si Blurted Kayla ay nasa sabik, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. Totoo ka ba? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa pag-aalala habang idinagdag niya, ang mga normal na tao ay walang awtoridad na dalhin ang sinuman sa puting pamilya maliban kung sila ay mga taong may mataas na posisyon sa puting pamilya, tulad ng mga matatanda, patronums, o mga matatanda, anak. Panipi. Halos hindi makagat ni Selena ang kanyang pagngisi sa kung paano kumilos ang batang ito. Huwag kang mag-alala, siguradong maaari kang sumali sa puting pamilya kung sinabi ni Jackie. Siya ang anak ng puting master ng pamilya at ang tagapagmana sa puting pamilya. Posisyon ng master ngayon. Panipi. Oh my God. Si Kayla ay lubos na nagulat sa balita, ang kanyang mga jaws ay malawak na nakabukas na ang isang itlog ay maaaring magkasya dito. Pangalawa, hinimas niya ang kanyang sariling laway at sinabi, ang nagmamana ng master ng pamilya. Hindi ba nangangahulugan ito na may pag-asa para sa iyo na maging master ng pamilya sa hinaharap? Wala akong ideya na mayroon kang isang kagalang-galang na katayuan. Hindi nakakagulat na lumuhad si Gaius nang walang pag-aatubili nang makita kanya. Panipi. Haha, hindi ako interesado na maging master ng pamilya, kaya hindi ako naghang sa pag-iisip. Bukod doon, ang aking ama ay gumagawa ng isang magandang trabaho. Tumawa si Jackie. Naniniwala siya na mabilis niyang pagalingin ang kanyang ama pagkatapos niyang gawin ang mga table tasks. Sa edad ni Nash, hindi magiging problema para sa kanya na magpatuloy na maging master ng pamilya sa sandaling gumaling ang kanyang katawan. Bukod doon, hindi nila kailangang matakot kay Lily at ang pangatlong nakatatanda pagkatapos mabawi ni Nash. Haha, alam ko ang ilang mga bagay tungkol sa puting pamilya. Narinig ko na bumalik ka mula sa labas ng mundo at nananalo ka ng nakaraang martial arts na kompetisyon na si Lance White ay hindi lumahok. Talagang hinahangaan kita sa pagiging stellar, kahit na bumalik ka lamang mula sa labas ng mundo. Naisip ko kung ano ang hitsura ng gayong Panginoon, sino ang mag-iisip na makakasalubong ko kayo ngayon. Tumawa si Kayla at hindi ka pani-pani walang masaya. Sa pamamagitan ng paraan, dapat ko bang sundin kayo sa mga puting pamilya ngayong gabi? Hindi ba nakakabagabag na pumunta sa gabi? Dapat itong maging mahirap ayusin ang tirahan at lahat ng iba pa. Panipi. Tumahimik si Jackie ng mabuti habang nasa ganyan. Pinakamainam kung umuwi ka at magpaalam sa iyong pamilya. Bukas, hintayin mo ako sa pasukan sa mga bundok ng 9 ng umaga, at bababa ako at pipiliin ka noon. Panipi. Sige, mahusay. Ito ay kamangha-manghang. Sino ang mag-iisip na makakapasok ako sa puting pamilya? Tumanggaw si Kayla, napapahamak ang kanyang mga mata na may paggalang kay Jackie. Sinamba niya si Jackie matapos niyang marinig ang kanyang kwento. Wala siyang ideya na makikilala niya siya ngayon. Handa pa siyang dalhin siya sa puting pamilya at gawin siyang isa sa kanila. Sa totoo lang, halos tapos na kami, kaya aalis na tayo ngayon. Umuwi upang ipaalam sa iyong pamilya at sabihin ng mabuti ang iyong paalam. Tumayo si Jackie at nagbayad para sa pagkain bago umalis kasama si Selena. Masaya, bumalik si Kayla sa pamilyang Lay. Girl, saan ka napunta? Bakit ka bumalik ng huli sa gabi? Narinig ko mula sa aming kapitbahay sa tabi ng pintuan na may malaking nangyari sa bayan ngayong gabi. Ang ama ni Kayla na si Lincoln Lay, ay agad na sinabi sa kanya nang lumakad ang kanyang anak na babae sa kanilang bahay. Lumabas ako para maglakad. Haha, nakilala ko ang isang taong may mataas na ranggo. Tumawa si Kayla, hindi mailarawan ang kanyang kagalakan. Kabanata 1167. Hayaan akong sabihin sa iyo ito, ang pamilyang Mac ay ganap na ginagawa para sa oras na ito. Narinig ko na nasaktan nila ang batang master ng pamilya ng White, at ang batang master na ito ay may mataas na pakikipaglaban sa isang master. Pinatay niya ang masters, family master, at Autumn, higit sa kagalakan ng lahat, sigaw ni Lincoln. Sino ang nakakaalam na ang karaniwang mapagmataas at domineering na pamilya Mac ay magdurusa sa gayong pagtatapos? Masayang-masaya ang mga tao. Panipi. Ang kapatid ni Lincoln, na nasa tabi nila, ay pumapasok. Nagtataka ako kung ano ang pangalan ng batang master na puti. Matalino talaga siya. Narinig ko na tinanong niya si Gaius kung ipagtanggol niya ang mga Maaks. Pagkatapos, para patunayan ni Gaius ang kanyang pagiging walang kasalanan, hiniling niya kay Gaius na patayin ang kanyang sariling kapatid at pamangkin. Yamang si Gaius ang gumawa nito, hindi siya mapot ni Gaius. Panipi. Tumanggaw si Kayla. Oo. Talagang matalino ito sa kanya, at sa palagay ko rin. Patuloy siyang nagsasalita habang tinitingnan ang kanyang ama at tiyuhin pagkatapos niyang magsalita.
Ama, pangalawang tiyuhin, kailangan kong sabihin sa iyo ng isang bagay. Aalis ako sa pamilyang Lay bukas. Iwanan ng pamilyang Lay. Ang kanilang mga eyelid ay nakabukas sa biglaang bomba na nagtataka kung ano ang nangyari sa mundo. Agad na sinabi ni Lincoln, saan ka pupunta? Ito ay isang mapagpalang lupa para sa pagsasanay. Kami, ang Layes, ay nagkaroon ng isang malubhang buhay nang ang pamilyang Mac ay nagdomineering sa lugar na ito. Ngayon na ang pamilyang Mac ay ganap na tapos na, ang mga pamilya na tulad namin, na bahagyang mahina kaysa sa kanila, ay magkakaroon ng mas mahusay na mga araw. Hindi namin kailangang gumastos ng mga araw na naglalakad sa manipis na yelo kahit papaano. Bukod doon, ang lugar na ito ay isang magandang lugar ng pagsasanay dahil nasa tabi mismo ng kung nasaan ang puting pamilya, at ang chi ay makapal. Kung hindi ka mananatili rito, saan mo gustong pumunta? Panipi. Ang pangalawang tiyuhin ni Kayla ay agad din na hinikayat siya. Oo, Kayla, iniisip pa rin namin ang tungkol sa iyong pagsasanay dito. Sa iyong talento, hindi magtatagal para sa iyo na masira at ipasok ang paunang antas ng yugto ng demigod. Matapos mong masira, magkakaroon ka ng pagkakataon kung kailan bumaba ang puti upang pumili ng isang tao upang sumali sa kanila kung maswerte ka. Bakit mo naiisip ang pag-alis? Panipi. Muli nang umiti si Kayla at nakikita ang kanilang mga nag-aalala na mukha, ipinaliwanag, huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta sa ilang random na lugar. Pupunta ako sa puting pamilya. Nangyari akong nakilala ang batang Master White ngayon, at hiniling niya sa akin na sumali sa puting pamilya nang makita niya kung gaano ako katalinuhan. Panipi. Talaga, napakagandang balita na iyon. Agad na masaya si Lincoln at natawa ng labis. Ang chi ay mas makapal sa mga bundok, at higit pa rito, maaari kang makakuha ng maraming bilang ng mga table tasks ng chi congregation bawat buwan. Ito ang iyong gintong pagkakataon. Oo, ano ang pangalan ng batang master ng puting pamilya na ito? Talagang natalo niya ang isang tao sa paunang yugto ng antas ng demigod ng madali sa gayong edad. Tiyak na master siya sa puting pamilya. Mayroon kang isang tao na umaasa mula nang siya ay tinukoy ka, sabi ni Lincoln. Siya, ang kanyang pangalan ay Jackie White, at siya ang tagapagmana ng puting pamilya ngayon. Kumusta naman yan? Maswerte ba ako? Bahagyang itinaas ni Kayla ang kanyang maisla na ulo at may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Jackie, ang ngiti sa mukha ni Lincoln ay nagbago ng maasim, at ang gayong ekspresyon ay hindi isa sa kaaya-aya. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Kayla na parang hindi masaya si Lincoln kaya sumimangot siya at tinanong, bakit, ama? Siya ang tagapagmana ng puting pamilya, at siya ang magiging puting master ng pamilya kung ang lahat ay magplano. Ano ang pinag-aalala mo kung kailan siya ang magdadala sa akin sa puting pamilya? Panipi. Bumantong hininga si Lincoln at sinabing, tila ito ay isang mabuti at masamang bagay sa parehong oras. Kabanata 1168. Ama, ano ang pinagsasabi mo? Bakit hindi kita naiintindihan? Inilipat ni Kayla ang kanyang mga mata sa kanyang ama sa pagkabalisa. Hindi niya maintindihan kung paano ang pagpasok sa puting pamilya at pag-alam ng anak na lalaki ng White Family Master ay magiging mabuti at masama sa parehong oras. Ito ay malinaw na isang bagay na mahusay. Ngumiti si Lincoln ng mapait at ipinaliwanag, mabuti ito dahil makakapasok ka sa puting pamilya, at makakakuha ka ng mas mahusay na mga materyales sa pagpapahusay ng martial. Kami ay natural na masaya na makakasanay ka sa puting pamilya dahil ang aming anak na babae ay mabilis na nagwagi at maging master ng antas ng Diyos. Panipi. Sandali ang tumahimik si Lincoln bago siya idinagdag, sinabi ko rin na ito ay isang masamang bagay dahil nag-aalala ako tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng puting pamilya, hindi ito maganda. Alam mo rin na ang unang madam ng pamilya ay hindi masaya kapag si Jackie ay naging tagapagmana ng master ng pamilya, at nais niyang patayin si Jackie. Bukod doon, si Lily ay may mataas na posisyon sa puting pamilya. Dinala niya ang marami sa mga Lagories, kaya, panipi. Naunawaan ni Kayla kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama, si Lincoln. Ama, alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. Natatakot ka sa akin na makisali pagkatapos kong sundin si Jackie, hindi. Natatakot ka sa isang digmaang sibil sa loob ng puting pamilya na magsisimula silang makipaglaban, tama ba ako? Panipi. Oo. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ang nagdala sa iyo sa puting pamilya. Kung tatanungin ka niya na tumayo sa tabi niya sa sandaling iyon, hindi mo ba ito gagawin? Bukod doon, ang kalagayan ni Nash ay tila lalong nagiging seryoso. Natatakot ako na kung namatay siya sa lalong madaling panahon, maraming tao ang susundan ang posisyon ng master ng pamilya. Tumanggaw si Lincoln na walang magawa. Nais ko rin na makapasok ka sa White Family, ngunit hindi ito isang napakagandang pagkakataon, lalo na kung ipinakilala ka sa pamilya ni Jackie.
Paano kung kinamumuhian ka rin ng unang baliw? Panipi. Huwag kang mag-alala, ama. Bakit niya ako matukoy kapag wala pa akong posisyon? Ikaw ay talagang duwag. Ito ay nangangahulugang isang bagay na ang unang madam ay nakatingin sa akin kung ako ay isang patronum o nakatatanda, ngunit ako ay walang sinuman na sumali lamang, at hindi sila magkakaroon ng oras upang isipin ako. Si Kayla ay hindi nagsasalita sa mga kalokohan ng kanyang ama. Bukod doon, si Jackie ay talagang may talento. Isa rin siyang matalino, kaya tiyak na mag-iisip siya ng mga paraan upang mahawakan ang mga isyu ng puting pamilya, kaya huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Hindi mo ba palaging sinasabi sa akin na ang pagsasanay ay laban sa kalikasan, at hindi ako matakot sa kamatayan? Ano ang nakakatakot sa kamatayan? Panipi. Sino ang nais mamatay kapag maaari kang manatiling buhay? Nagdilim ang mukha ni Lincoln habang siya ay lumalaban. Ito ay tiyak na isang pagkakataon, ngunit kailangan mong maging maingat, tama? Huwag kunin ang panig ni Jackie dahil lang siya ang nagdala sa iyo ng bundok, magkakaroon ka ng problema kung hindi mo sinasadyang nasaktan ang first madam o sa iba pa. Kailangan mong sanayin ng maayos pagkatapos mong ipasok ang mga bundok. Magsalita ng mas kaunti maliban kung kinakailangan, at huwag maglakad-lakad, tama? Panipi. Oo, nakuha ko ito. Tumanggo si Kayla. Ama, aalis na ako bukas, kaya dapat nating ipagdiwang ngayong gabi at magkaroon ng magandang hapunan. Pagkatapos lamang ay nakangiti si Lincoln nang siya ay nagsalita, oo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon na ang isang tao mula sa pamilyang Lay ay makakapasok sa puting pamilya, kaya dapat nating ipagdiwang. Halika, hihilingin ko sa kusina na maghanda ng maraming pinggan na gusto mo. Samantala, hindi nagtagal bumalik sina Jackie at Selena matapos nilang matapos ang kanilang pagkain. Nagpahinga sila ng maayos para sa gabi at kinabukasan, bumaba si Jackie upang dalhin si Kayla sa bundok. Matapos mag-ayos ng tirahan para kay Kayla at binigyan siya ng token upang ipakita na kabilang siya sa puting pangunahing pamilya, bumalik si Jackie sa bahay na siya ay nanatiling nag-iisa. Pagdating niya sa silid, lumitaw si Jackie sa kanyang kamay at lumitaw ang isang maliit na hurno ng tableta. Kabanata 1169. Mahal, ano ito? Tanong ni Selena habang tinitingnan niya ang bagay na walang alinlangan. Ito ay isang pagan ng tableta, at maaari itong magamit upang linangin ang mga table tasks. Ito ay tumagal sa akin ng ilang mga kamay upang makuha ang aking mga kamay dito, mga taon na ang nakalilipas. Bukod sa hurno ng tableta na ito, nakuha ko rin ang aking mga kamay sa maraming mga recipe para sa mga unang grade na table task sa oras na iyon. Ngumiti si Jackie at nagpatuloy, sa pamamagitan ng paraan, huwag sabihin sa kahit sino tungkol dito dahil bihira ang mga alchemist. Ang resulta ng pagsasanay pagkatapos ng pag-ubos ng mga table tasks ay tiyak na mas mahusay kumpara sa masiglang damo. Gayunpaman, ang mga table tasks ay nangangailangan ng lahat ng mga uri ng sangkap, at hindi madaling maging isang alchemist. Panipi. Mahal ako. Hindi ko inisip na makakagawa ka rin ng mga table tasks, mahal. Matagumpay ka bang gumawa ng anumang mga table tasks noon? Minsan sinabi sa akin ni Elaine ang tungkol sa kanila. Sinabi niya na ang paggawa ng mga ito ay nangangailangan ng matatag na lakas ng kaisipan at mahusay na talento. Bahagyang nagulat si Selena. Minsan ay sinabi sa kanya ni Elaine na ang panahon ng pagsasanay ng isang tao ay magiging mas maikli matapos na ubusin ang mga table tasks kumpara sa kung kailan sila nagkaroon ng masiglang damo. Bukod dito, ang mga resulta na nakuha sa mga table tasks ay higit na nangangako dahil ang enerhiya sa mga table tasks ay na-filter, at ang kakanyahan lamang ang naiwan. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Selena na si Jackie ay talagang isang alchemist. Nagbigay si Jackie ng isang mahigpit na ngiti habang sumagot siya, mayroon akong mga recipe para sa mga unang grade na mga table tasks na antas ng elementarya, unang grade na mga table tasks na antas ng intermediate, at isa para sa mga unang grade na mga table tasks na may mataas na antas, ngunit mas mahirap silang linangin. Natagpuan ko ang maraming mga hanay ng mga sangkap para sa aking mga unang grade na elementarya na mga table tasks, ngunit maraming beses akong nabigo sa panahon ng paglilinang. Sa huli, nagtagumpay ako sa paglilinang ng dalawang unang grade na mga table tasks sa elementarya. Panipi. Tumahimik si Jackie bago siya nagpatuloy, kaya, ako ay isang first grade elementong alchemist ngayon. Hindi ito isang madaling bagay na malaman ito sa aking sarili nang walang gabay ng isang guro. Panipi. Napakaganda na maaari mong linangin ang isang first grade elementary pill kapag natututo ka lamang sa iyong sarili. Tiyak na mapapabuti ka sa hinaharap. Ngumiti si Selena at nagpatuloy, hindi ba dapat maging isang isyo para sa iyo na linangin ang isang tableta upang pagalingin ang lason ng iyong ama, di ba? Hindi ka mabibigo, di ba? Panipi.
Hindi ako mabibigo sa ito dahil ang mga ito ay hindi nagtatanim ng mga table tasks, paninigarilyo ni Jackie. Bahagya ko lang pinino ang mga halamang gamot upang madagdagan ang kanilang pagiging epektibo, at hindi ito mahirap. Maraming mga tao na nagsasanay ang nakakapagod ng naturang mga table tasks na nakapagpapagaling, ngunit hindi ito katulad ng paglilinang ng mga table tasks ngayon ay isang buong kwento ng Nether. Panipi. Handa si Jackie upang simulan ang paglilinang pagkatapos niyang matapos ang pagsasalita. Maaari siyang magsimula ng isang maliit na apoy kasama ang kanyang chi, ngunit kailangan niyang maramdaman at kontrolin ang temperatura at lakas ng apoy sa kanyang kapangyarihang pangkaisipan. Di nagtagal, nagtagumpay si Jackie sa paglilinang ng mga table tasks, at mayroong isang kabuuang 5 table tasks. Si Jackie ay may mga bala ng pawis sa kanya sa oras na nakumpleto niya ang paglilinang, hindi ito madaling makamit. Ito ay isang tagumpay. Mahal, hayaan mo na pagalingin ang ama. Ngumiti si Jackie at pinalayo ang hurno. Hinailan niya si Selena at nagtungo sa buhay na tirahan ni Nash. Kabanata 1170. Pagdating sa pintuan ng silid tulugan ni Nash, nakita nina Jackie at Selena si Joanne na nakikipag-usap kay Nash sa loob. Narinig ko na lumabas si Jackie. Hindi ko talaga alam kung bakit niya ginagawa iyon, isinasaalang-alang kung gaano ito mapanganib ngayon. Si Nash, na nakahiga sa kama, ay malinaw na nag-aalala para kay Jackie. Alam niya na nais ni Lily na mapupuksa si Jackie mula pa sa simula, alam kung gaano siya ka-embered na kinuha ni Jackie ang posisyon na pag-aari ni Lance at naging tagapagmana ng master ng pamilya. Ang kanyang paghihimok na mapupuksa si Jackie ay nag-skyrock. Masyadong peligro para kay Jackie na iwanan ang pangunahing pamilya dahil iyon ang magiging gintong pagkakataon ni Lily na ilabas siya. Hindi mo kailangang mag-alala, hindi iiwan ni Jackie ang pangunahing pamilya kung hindi siya sigurado sa kanyang sarili. Dapat siyang maging kumpiyansa na umalis sa bahay, at dapat mayroong isang bagay na napakahalaga na humantong sa kanya na gawin iyon. Umupo si Joanne sa tabi ng dati niyang malumanay ng ngiti sa kanyang mukha. Nabalik na siya kahapon, kaya wala kang kailangan mong alalahanin. Sa labas ng pintuan, nagnanakaw si Selena kay Jackie at ngumiti sa loob. Ang pagkiling ni Jackie kay Nash ay maaaring mabawasan matapos niyang marinig ang mga alalahanin ng kanyang ama tungkol sa kanya. Tumingin si Jackie kay Selena habang pareho silang lumakad papunta sa silid. Oh my, Jackie, kung ano ang nagkataon. Pinag-uusapan lang namin kayo, at narito ka, bim Joanne nang makita siyang papasok. Naglakad si Jackie kung nasaan ang kama at nagsalita, Ama, Ina, mayroon akong magagandang balita para sa inyong dalawa. Matagumpay kong nilinang ang mga halamang gamot upang ma-detox ang lason sa katawan ng ama. Lumabas ako sa oras na ito upang maghanap para sa ilang mga halamang gamot, at naniniwala ako na mababawi ang ama bukas o araw pagkatapos niyang kumuha ng gamot. Panipi. Talaga. Ang mga mata ni Joanne ay naiilawan nang marinig niya ito, na lumingon kay Nash ng magulong habang siya ay tumulo. Nash, narinig mo ba iyon? Lumabas ang iyong anak upang makahanap ng mga halamang gamot para sa iyong lunas. Panipi. Narinig ko siya. Ibaba ang iyong tinig upang hindi ka marinig ng iba. Natuwa lang si Nash. Wala akong pakialam kung gumagana ang gamot na ito o hindi. Hindi ko iniisip kung mamatay ako dahil sa gamot na ito na pinanganib ni Jackie ang kanyang buhay upang makuha para sa akin. Panipi. Huwag nating pag-usapan ang kamatayan at kumuha ng isa sa mga table tasks. Nilinang ko ang 5 table tasks, at kailangan mong kumuha ng isa ng 3 beses araw-araw. Maaari kang bumaba mula sa kama upang makipag-usap bukas ng gabi. Ngumiti si Jackie ng mapait at nagpatuloy, gayunpaman, inirerekomendo kong hindi ka magbahagi tungkol sa iyong mga pisikal na pagpapabuti. Ang pangatlong nakatatanda ay napunta sa pag-urong para sa pagsasanay, ngunit sa palagay ko ang lumang fox ay naglalagay ng isang bagay. Dapat nating gawin ang pagkakataong ito upang makita kung sino ang iskema at kung sino ang hindi. Panipi. Tumanggaw si Nash sa kasiyahan matapos niyang marinig ito. Haha, mukhang ang aking anak na lalaki ay lubos na tiwala sa gamot na ito. Hiniling ko sa maraming mga sikat na doktor na pagalingin ako dati, ngunit wala sa kanila ang tiyak na sapat upang pagalingin ako. Hindi rin nila mailalabas kung anong kondisyon ang mayroon ako. Panipi. Kumalas si Jackie habang nakaupo siya sa tabi ni Nash. Ito ay maaaring dahil sa naisip nila na wala ito sa karaniwan, nag-iisip ng anuman kundi ang pagkalason. Kumuha si Nash ng isang tableta at sinabing, wala akong mataas na pag-asa na mabawi, ang naisip ko lang ay kung nakikita kitang dalawa bago ako pumunta. Sino ang aasahan na ang aking anak na lalaki ay may talento at magkaroon ng mahusay na mga kasanayan sa medikal? Ito ay naging isang mahusay na sorpresa para sa akin. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share,
And subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.